Dito ako, you are here. Then Great Falls. Then akyat dyan sa taas. Then border na ng Canada. Bigyan mo ako ng ETA pagdating mo sa kung anong oras ka darating sa Atchison kasi ihanap niya ako ng reload pabalik ng Winnipeg. Sabi ko hindi kita mabibigyan ng ETA. I'm not sure kung kailan kasi it depend doon sa weather ng Montana. Maganda ang weather ng Montana din. I'll let you know pag nakapasok na akong Canada or nakalagpas na akong Calgary. Pinoy trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Okay, good morning. Ngayong araw nito makakapasok na ako ng Canada. Dahil yung worry ko na lang kasi merong 4 na way station akong dadaanan mamaya. Anyways, gagawin ko muna yung aking trip. Trip muna. Sarap ng tulog. Hindi masyadong malamig dito sa Montana kanina. So may iwanan ko muna kayo, Pugs. Trip lang ako. Okay. Diyan muna kayo and babalikan ko kayo mamaya. Okay. A new message has arrived. Yeah. Okay. Tapos na ako dun sa loob. Nakabili na ako ng aking mga almusal. Aking almusal ngayong araw na ito. Then yung aking 15 minutes hindi pa tapos. Naghang. You have 8 hours and 0 minutes of remaining drive time. Okay, galing dito sa Rocker, Montana. Mga ano pa? Mga 4 hours and 30 minutes. Itong biyahe nito, itong load nito, diretso ito ng Atchison, Alberta. And then so 4 hours and half galing dito sa Rocker papuntang Couch, Alberta. Kita tayo sa highway.
muna ako dito sa truck stop ng Montana dahil may kailangan akong gawin. Washroom nila oh. Oh, diba? Babae nun. Ganda. Ano to? Ah, isa-isa lang. Okay, nice. Saglit lang, may titingnan lang ako dito. Saan ba ako? Dito. Okay, dito na. Dito na ako. So, malapit na ako sa Great Falls. Then dito ako papasok sa taas sa border ng Canada. So, nandito ako. You are here. Then Great Falls. Then akyat dyan sa taas. Then border na ng Canada, Alberta. So, kanina, habang kapangita ko washroom. So, kapag itong mga naalang untay ko, nauntay sorry, nauntay washroom kay di na gyud tan mapugna no. Naana gusto ko ba, naana sa ako hindi akong load gikan ni Italy. So naana gyud siya sa kon ba, naana siya sa duol na jud kayo. Pugnan gyud mo mayong utot dito kay kung mo utot mo ko musi mo apel mo ko siya mo. Kasi ba mo sunod siya sa utot bitaw mo nang lagi siya mo utot pa sa kuan na doon na bitaw kayo siya dali ka ayaw mo kuan kay musingit na siya musingit na baho kayong truck kag musingit na siya pastulan nimo. Anyway binuang na bitaw to kuan tapusin ko lang siguro. Uy bakit 2 minutes pa ang aking break? Uy on duty unsa man niya was na okay. Tapos na ako. Tapos na ako dito. Then balik na ako. Okay, nakalagpas na ako sa pang-apat ng 3 timbangan dito sa I-15 papuntang Couch, Alberta, border ng Canada. Kasi ang inaalala ko talaga yung timbangan dahil overweight. So isa na lang paglagpas ng Shelby, Montana. Then pag nalagpas ako yun, sirado pa rin hanggang ngayon. Safe na ako makapasok sa Canada. Tapos yung aking overweight dun sa trailer na 35,420 pounds. I mean 1,542 pounds. Paano ba yun? 1.5. Lagyan natin 1.5. 1,500 pounds na over. Pagdating sa Canada, legal na siya kasi kilograms na ginagamit sa Canada. Nasa around 16,000 kilograms lang siya yung aking tandem sa trailer. So isa na lang, isang way station na lang yung dadaanan ko ngayon. Okay. Okay, pinabalik kami ng state patrol dahil ang lakas ng hangin. 89 miles per hour yung hangin, so may bumaliktad na truck sa unahan. 31 kilometers na lang sana. Nasa ano na ako, nasa border na, but yeah, When it is what possible, it is. make a U-turn, yung weather then take the natin. first left. Lakas na hangin, no? Ayun yan. Oh.
Nag-stay ako sa Shelby sa Flying J. Hey dude. Nandun yung pulis, so pinapabalik nila lahat ng sasakyan. So wala akong choice. Hindi ako makakalusot ngayon ng ano, hindi ako makakalusot ngayon ng Canada. Muna mo sa akin, hindi mo ma-predict yun ang biyahe nga. Matag ang ATA sa yung dispatch sa mga nanguntanam ko sila. Nagtanong sila before, nakahapon kanong oras ako darating sa Atchison. So sabi ko, I don't know, it depends sa weather ng Montana, which is lalagyo niya akong dila yun. Tinuod yun na sa unang-una. Okay, ano siya, bigyan mo ko ng ATA pagdating mo sa kung anong oras ka darating sa Atchison, kasi ihanap niya ako ng reload pabalik ng Winnipeg. Sabi ko, hindi kita mabibigyan ng ETA. I'm not sure kung kailan, kasi it depend doon sa weather ng Montana. Maganda ang weather ng Montana din. I'll let you know pag nakapasok na akong Canada or nakalagpas na akong Calgary. So, muna siya naitabo ka ron. Yung nangyari, sinaktaw ng Highway 15 papunta ng Couch sa Alberta. Then balik 15 kilometers papunta sa Pilot dito sa Shelby. So papalipas ng gabi, pakikiramdaman ng weather, ang hangin, talagang malakas pa siya. Then I'm not sure din bukas kung yung broker bukas ay bukas. Makakatakbo man ako bukas kung tumigil man tong hangin mamaya, or tumigil to bukas ng umaga, hindi rin ako sure kung makakalusot ako makakapasok ko ng border. Pero hindi ako makiklear sa border dahil kailangan kong makipagkita sa aking broker, dahil tawag naman ito entry package, no? Sabihin, doon mo kukunin yung mga dokumento sa broker. Kung yung broker hindi nila iiwan yung mga papilis doon sa labas nila, wala mangyayari. Stranded din ako doon sa border bukas. Power, right? queue line dun. Hindi ko lang kung sinong driver to. Oversized load. 1086.
gagawin ko ngayon, magmumonitor na naman kami ng weather dito sa Montana. Gas ko lang tumunti. Oh God. Wala. Itong biyahe na ito talagang patay yung kilometers niya kasi wala akong nagawang magandang kilometer. More on tigil. Shutdown dun sa Washington, dito shutdown na naman. Pangit yung week. But that's okay, babawi na lang next month. So, umalis ako dun kanina. We're good, sir? Yes, guys. Okay. So, siya din yung nag-stop sa akin kanina. Kasi ang sabi sa parking, pag over ka ng 40,000 pounds sa iyong load, makakalusot ka kasi mabigat. Pero pag magaan, hindi ka pwede like na Amazon, hindi pwede dahil ang hangin umaabot siya ng 49 miles per hour to 50 miles per hour. So ano na yung 50 na yan, 80 km an hour na yung hangin. So meron na lang akong 30 kilometers to border, but sana makapasok ako ngayon. Ang mga natumba na truck ngayon lang, kanina lang natumba na truck, kaya itinigil kami. Ito, grabe, no? Ganon kalakas yung hangin. Tumba ang dalawang truck. Oh my God. Ano to? Tumagilid na naman, no? Oh my God. Oh my God, yung truck naman tumumba naman siya, oh. Oh no. Grabe to. Lakas talaga ng hangin. Mamaya kasi lakas ang hangin. Buti na lang talaga, mabigat din siya. Ano to, meron pa rin dito. Wala. Dahil mo kayang itumba ng hangin yung truck, no? May mga nakikita na tayo mga yung mga videos na sa US, sa Alberta, at tinumba yung mga truck. Lalo na yung mga reefer or yung mga driver na magagaan lang. Wala, kayang-kaya niya itawid. So akala ko, doon ako reset na naman sana ako doon. So entry package to. Pupunta ako sa broker. After this one. Yung mga resibo, tinatago ko yung mga resibo. Bakit mo tinatago yung mga resibo? Buti ka! Grabe, no? Arriving at coordinates on the left. Grabe na yung hangin. Grabe talaga. Hindi mo siya makikita na titirahin ka na pala eh. So ngayon legal na ako dito sa Canada sa aking load. Wala na akong kaba. Navigate ako sa Keyline Atchison. Pero malakas pa rin yung hangin kahit dito sa Canada ngayon.
Hello, sir. How long have you been gone? 7 days. Where'd you go? I unload at Oregon and load in Tacoma, Washington. Purchase or acquire anything? No, sir. Any alcohol or tobacco? No, sir. Firearms or weapons? No, sir. Cannabis or CBD? No, sir. What broker do you need to see? H&H. H&H. Okay, you can go see the broker, then head inside. Okay, thank you, sir. You have 7 hours and 28 minutes of remaining drive time. Okay, dito na ako sa tama kaya to. Ito yung pangit dito eh, pag ikaw pa yung pupunta sa broker. Asan kaya? Ah, ito na. Cuts. Grabe. Kasi may mga broker na nandun sa kabila. So, sarado na siya. And Irving Drums. Hala. Ito. Okay. Hello, sir. This is Mark from Q-Line. I have to pick up some documents. This is going to JGC Floor BC and Kitimat, Sun Hill. Okay. Hello. It's purse number is here. Purse number is, okay, here's your trip, card control number. Alright, this is it. Let's see what they said as far as airfares go. Punta ko ng 2 oras na yata. Pinagbayad pa ako ng after hours pay kasi sarado na daw sila lahat. Wala silang work ng Saturday pero on call sila. Pero humihingi sila ng after hours pay pero hindi ako nagbayad. Yung company nagbayad. Then didiretso ako sa baba sa custom.
Then bibigay ko tong package para ma-clear ako sa aking load and diretso na ako ng Calgary. Doon ako magpapalipas siguro ng gabi at for sure wala na akong oras pabalik ng diretso ng Atchison, Canada. Lamig sa labas. So bawal doon ang camera sa loob. Delayed. Ground floor yata eh. Okay, putang ina. Close the door. Okay. So hanggang dito lang muna yung video. Dahil bawal dun sa may custom. Tapos na ako dito sa custom. Ang nawawala sa akin yan, susi. I'm done. Then hindi na siguro ako makakadiretso ng ng Atchison dahil dilim na. Pero alas 5 pa lang siya, pero sobrang dilim. Sa Calgary na lang ako magpapalipas ng gabi kung kaya pa. Kung depende pa rin sa panahon, kung hindi madulas. Oh, grabe. Grabing late. Late na late yung yung delayed late ng aking biyahe. It's not good. It's not a good week. Okay, I'm done. That's it. Be in the right lane. Then take the exit to Arlo Trailhead. Turn right on 40th Street Southeast. Snow, snow, snow. Widen and fly J. Calgary on the right. Makapahulay na gano'ng kalaga ni. Tapoy na ko eh. Puno, mag-birds. Mag-refuels ako bago ko mag-parking. Mag-refuels ako para pagkaugma. Mapagay-parking na. Para pagkaugma. Free trip na lang. Meron akong paboritong spot doon sa dulo. Mamaya. Walang nagpa-parking doon. Kaya kahit puno dito, walang nagpa-parking doon. Ako ang magpa-park doon mamaya. Oy, salamat kayo Lord. Naghanggang salamat yun at nakaabot ko dito sa Calgary nga hapsa yung paminaw ba. Power kay mga stepping na ni. Paborito kong parking kasi hindi ka na makakuha ng parking dyan eh. Ano na siya, yung puno na. Ano, wala ka makakuha ng parking dyan.
pa na lahat ng mga ano, sura ng mga truck. Dito ako madalas nagpa-park. Dito ako sa gilid. Dito. Okay, dito lang ako. Then maglalaba pa ako ng aking mga damit. Gusto ako dito, maglaba. Balik na ako sa truck. I'm really tired. Okay, bit-bit ng bag, pabalik sa truck. Then maghahapunan. Then matutulog na. Wala na kasi akong damit. Itong lahat ng damit na dala ko, ano na siya, yung lahat tubal na. So kailangan ko maglaba para may maisuot ako kahit pabalik na ako ng Winnipeg. Then para pag uwi ko sa bahay, wala nang lalaban yung aking asawa. Pahinga na lang. Multitasking ba? Multitasking. I press the button and it bursts into life.
Pinoy Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I